As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bagong umaga muli kaibigan, napakabilis po ng ating panahon. Ngayon ay January 19, unang araw ng Sanlinggo. Magpapasimula na naman tayo sa isang panibagong linggo at malapit nang matapos ang buwan ng January. Kaibigan, ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon ay sapagkat ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Dakila ang katapatan ng Panginoon, and His mercies never come to an end. They are new every morning. Lamentations 3:22-23. Welcome sa ating programang Rise and Reflect. Dito pa rin sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. Binabati din po natin ang mga sumusubaybay sa ating page at channel, Adventist World Radio Manila, at saan man pong lugar kayo naroon, ay masaya po kami na makasama kayo sa umagang ito ng pagbabalik ng pasasalamat, pagbabasa ng salita ng ating Panginoon at sa pananalangin. Ngayong umaga ay ipagpapatuloy natin ang ating pagbabasa mula po sa aklat ng Henesis. Ngayon ay nasa 15 kabanata na tayo. Talatang 7 hanggang 21 ang atin pong babasahin. At mula po sa ang Bible Pinoy version, pakinggan niyo po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tapos sinabi ni Lord, "Ako si Lord na kumuha sa iyo sa Ur, na bayan ng mga Chaldeans, para ibigay sa iyo ang lupaing ito." Sumagot si Abram, "Pero Lord God, paano ko po malalaman na magiging akin nga ito?" Sumagot siya, "Dalhan mo ako ng tig-iisang baka, babaeng kambing at lalaking tupa, na lahat 3 years old. Magdala ka din ng isang kalapate at isang pigyon." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon sa Diyos. Hinatin niya sa gitna yung mga hayop, except sa mga ibon. Tapos pinagtapat-tapat niya ang tig-kalahati ng mga ito. Nagdatingan ang mga ibong kumakain ng patay at binugaw ni Abram ang mga iyon. Nung sunset na, nakatulog ng mahimbing si Abram. Tapos dumilim ang buong paligid at nakaramdam siya ng matinding takot.
Sabi ni Lord sa kanya, "Makinig kang mabuti. Magiging dayo sa ibang bansa ang mga anak mo. Magiging alipin sila doon at pahihirapan sa loob ng 400 years. Pero paparusahan ko ang bansang magpapahirap sa kanila at aalis sila doon na may dalang maraming kayamanan. Ikaw naman, Abram, magiging mahaba ang buhay mo. Mamamatay ka ng mapayapa, tapos ililibing ka. Dadaan ang 4 na generation bago makabalik dito ang lahi mo. Hindi ko muna paparusahan ang mga Amorites na nakatira dito hanggang maging sobrang sama na nila." Nung nakalubog na ang araw at madilim na, biglang lumitaw ang isang umuusok na palayok at isang nag-aapoy na torch. Tumaan ang mga yon sa gitna ng mga hinating katawan ng hayop. Nung oras ding yon, gumawa si Lord ng kasunduan nila ni Abram. Sabi niya, "Pinapromise ko sa iyo, ibibigay ko sa magiging lahi mo ang lahat ng lupain mula sa border ng Egypt hanggang sa Euphrates River, pati ang lupain ng mga Kenites, Kenizzites, Kadmonites, Hittites, Perizzites, Rephites, Amorites, Canaanites, Gergasites, at Jebusites." Hindi nasisirang pangako. Paano mo malalaman, kaibigan, na tutuparin ng isang tao ang kanyang pangako? Maraming mga ritual ang ginagawa upang matiyak lamang na ang mga tao ay magiging tapat sa kanilang salita. Ang mga bata halimbawa ay gumagamit ng pinky swear para patunayang tutuparin ang kanilang pangako. Binibigkas ng mga ikinakasal ang kanilang mga panata sa isang formal na seremonya. Ang mga bangko naman ay may mga pinapipirmahan ng mga legal documents sa mga naglo-loan. Subalit, marami sa mga pangakong yon ay nasisira pa rin sa kalaunan. Sa ating binasa sa Genesis 15, muling pinagtibay ng Diyos ang isa pang mahalagang pangako kay Abram. Sinabi ng Diyos na ibibigay niya kay Abram ang lupain ng Kanaan sa talatang 7. Sa halip na pasalamatan ang Diyos, si Abram ay nagtanong, "Paano ko malalaman na aariin ko ito?" Ayon sa talatang 8 at sa talatang 9, sumagot ang Panginoon, "Dalhan mo ako rito ng dumalagang baka, isang babaeng kambing at isang lalaking tupa na ang bawat isa ay 3 taon ang gulang, at magdala ka rin ng isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapate." Inutusan ng Diyos si Abram na magdala ng iba't ibang uri ng mga hayop kasama ng ibon. Sa sinaunang panahon, ang isa sa mga seremonya ay itinatatag upang kumpirmahin ang isang pangako, kasama ang paghahati o pagbiyak ng mga hayop sa dalawa. Pagkatapos ay aayusin iyon ang bawat kalahati sa tapat ng isa, magkakatapat, hanggang makagawa ng isang parang daanan o pasilyo sa pagitan ng mga hinating piraso ng mga hayop. Ang bawat taong nangangako ay lalakad sa pasilyong iyon na bumibigkas ng isang panunumpa. Ang panunumpa ay katulad nito, "Kung sisirain ko ang aking pangako, naway ang aking balikat ay maging katulad ng balikat ng bakang ito." Yan ay pwede nating mabasa sa Jeremias, Kabanatang 34, talatang 18. Kaibigan, ito ay isang paraan ng pagpapakita na mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa sirain ang iyong salita o hindi tuparin ang iyong pangako. Sa tagpong ito, inutusan ng Diyos si Abram na ayusin ang mga hayop, ang mga hinating hayop. Pagkatapos ay inilagay ng Diyos si Abram sa isang malalim na pagtulog, divinely induced sleep. Sa anyo ng isang umuusok na apoy, sa vision, ang Diyos mismo ay nakita ni Abram na lumakad sa pagitan ng mga hinating mga hayop. Sa pamamagitan ng pagkilos na ito,
ipinaalam ng Diyos kay Abraham na tutuparin niya ang kanyang pangako anuman ang mangyari. Bilang mga mananampalataya, kaibigan, ang ating pag-asa ay naka-anchor sa pangako ng Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako. Sa tuwing tinatanaw natin ang kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus, pinatitibay nito ang katiyakang tutuparin niya ang kanyang pangako ng pagbabalik. Naalala natin ang katapatan ng Diyos sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Inaasahan din natin ang pangako ng tiyak na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sa kabanatang 6 ng Hebreo, talatang 13, ganito ang nakasulat. Tingnan niyo ang karanasan ni Abraham. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng ibang pangalan para patunayan ang pangako niya, kundi ginamit niya ang sarili niyang pangalan dahil wala nang makahihigit pa sa kanya. Nakataya ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Tutuparin niya ang kanyang pangako, kaibigan. Paano karaniwang tumutugon si Abraham sa mga pangako ng Diyos sa mga nakaraan? May mga panahon ba, kaibigan, na nag-aalinlangan ka rin sa katapatan ng Diyos? Ano ang humahadlang sa iyo sa pagtitiwala mo sa kanyang mga salita? Kung mayroon kang comment and reflection, maaari mong ipadala sa atin pong comment section at sa atin pong mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kaibigan, magpapatuloy tayo sa atin pong palatuntunan sa ating programa. Nais kong ihandog sa inyo ang isang napakagandang awiting may pamagat na Di Ka Nagkulang. Ito ay inawit ni Noreen Hernandez. Pakinggan po natin ang awiting ito. Sa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit
Maraming salamat no rin sa napapanahong mensahe ng awit na iyong inawit para po sa ating mga tagapakinig at sa ating programa ngayong umaga. At ngayon po ay dadako tayo sa pananalangin. Nais ko po kayong makasama sa atin pong panalangin. Saan man po kayo naroroon, tayo po ay sama-samang lumapit sa ating Panginoong Diyos. Mapagpala at dakila naming Ama, salamat sa paalaalang nasulat sa panaghoy, sa Lamentations, na amin pong laging binabanggit, talatang 22 hanggang 23 ng Kabanatang 3, na dahil sa iyong kadakilaan, dahil sa dakilang pag-ibig mo sa amin, kami ay hindi nalilipol, sapagkat ang iyong mga habag ay hindi nagkukulang, sila ay bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan, Panginoon. Salamat din po sa iyong patuloy na pakikipag-usap kay Abraham, na sa pamamagitan ng kwentong ito ni Abraham, pinatitibay mo sa amin na ikaw ay Diyos na hindi kailanman sisira sa iyong mga salita, sa iyong pangako. Tulungan mo kami, Panginoon, na manampalataya ng sapat upang wag po kaming mag-alinlangan sa inyo. Tulungan kami, dakilang Diyos, na patuloy na magtiwala sa inyo kahit mahirap ang aming mga kalagayan at hindi namin natatanaw ngayon ang katuparan ng amin pong mga kahilingan sa inyo. Panatilihin niyo po kami sa kalagayan ng may pagtitiwala sa inyo pong mga salita. Ngayong umaga, dakilang Ama, akin din pong inilalapit sa inyo, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus, ang mga hinaing at panalangin ng aming mga kaibigan sa kanila pong pangangailangan na pinansyal, sa kanila pong pagnanais na magkaroon ng mabuting trabaho. Kayo, Panginoon, ang magpala sa kanila. I-bless niyo po ang kanila pong paghahanap ng trabaho upang makasumpong po sila ng mabuting paghahanap buhayan upang matustusan po ang kanilang mga pangangailangan. Ang ilan po sa aming mga kaibigang nakikinig ay mayroong mga mahal sa buhay na may karamdaman o sila mismo ay may mga dinaramdam. Kayo po ang kanilang maging panauhin ngayong umaga. Inyo pong hipuin ang kanila pong mga may sakit na katawan upang makadama sila ng kaginhawahan at higit sa lahat ng kagalingan. Panginoon, akin pong idinadalangin ang mga kaibigan naming may mga pupuntahan. Ingatan niyo po sila sa daan, dakilang Diyos, at ang pagpapala ninyo ang patuloy nilang maranasan sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, kaibigan, sa iyong pagtutok sa ating palatuntunan at dito sa ating himpilan AWR 89.1 FM. Manatili po kayo sa pakikinig sapagkat marami pa pong mga makalangit na awitin ang aming ihahandog sa inyo sa buong maghapong ito. Kaibigan, muli naming inihahandog sa inyo ang Bible Study Guide na ito. May pamagat na Explore. Mapapasa inyo po ang Bible Study Guide na ito kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong himpilan. Sa mga nasa page po natin at YouTube channel, inyo pong i-comment sa comment section ang inyong kompletong pangalan at address kasama po ng contact number kung nais nyo pong magkaroon ng Bible Study Guide na Explore na amin pong ipinamimigay ngayon. Ang atin naman pong mga kaibigan sa radyo, ang atin pong numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891.
Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang banal na kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sinabi ng ating Panginoong Yesus sa Juan, Kabanatang 5, Talatang 39. Kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Pagpalain ka ng ating Panginoon sa buong maghapong ito. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.